Welcome to K-Catalog. Level 4 Unit 6, Writing Part, page 81 through 83 ng textbook. Number 1, 여러분은 국제화 시대에 어떤 인재가 필요하다고 생각합니까? What kind of talent do you think is needed in the era of globalization? So, inje, ibig sabihin po niyan is yung talent or person. So, yung tao, no? Pag sinabi nating talent, someone who is capable, the person who is capable or has the qualities na valuable sa isang organization or society. So dito, yung sinasabi niya na society or organization is yung global, no? Yan, international society. So dito sa time natin ngayon, in this globalized era, yan, ano sa tingin mo yung mga kailangan na tao? Okay, so yung question number 1, 국제화 시대에 인재가 갖추어야 하는 것은 무엇이라고 생각합니까? 갖추어야 하다. So it means to possess. Ano dapat yung meron? Okay, yung isang talent or tao. Okay, so sabi niya dito, no, what do you think talent or person in this globalized era must possess? Okay, ano yung mga skills na meron ka dapat para ikaw ay maging someone na valuable sa international society. So, dito ang naisip ko is dapat meron kang communication skills. So, unang-una sa lahat, no, marunong kang makipag-communicate. So, isa, 소통, 능력. Another one is foreign language skills kasi nga you're interacting with different people from different countries. So, 외국어 능력. Also, maganda din kung you have this attitude of understanding and respecting other cultures. Kasi nga, yun yung pinakagagawin mo, no? You have to interact sa kanila. Okay? So, we can say, 다른 문화 이해하고, and then respect. So, respect is 존중하다. Okay? So, 존중하는 태도. 태도 is yung, attitude. Okay? So, yan. So, tatlo, no? Isa, 소통 능력, 외국어 능력, and then understanding and respecting other cultures. So, yan yung pinaka-kailangan sa tingin ko, no? So, ikaw, kung may naisip ka na iba, yun yung isulat mo. And then, dito, gawin lang natin siyang sentence, no? So, pwede nating sabihin, match natin dun sa question. So, 국제화 시대의 인재는 국제화 시대의 인재는 tapos i-ano natin, ilagay na natin yung tatlo. So, unahin ko yung isa, 소통, then 외국어, lagay natin yung 능력. 외국어 능력. 그리고 pa yung huli natin. 다른 나라 or 다른 문화 pala. 다른 문화를 이해하고 존중하는 태도를 갖춰야 한다고 생각합니다. 갖추어야 한다고 생각합니다. Yeah. So again, 국제화 시대의 인재는 의사소통 능력, 외국어 능력, 그리고 다른 문화를 이해하고 존중하는 태도를 갖추어야 한다고 생각합니다. Next, yung number 2. 여러분은 국제화 시대의 인재가 되기 위해 어떤 노력을 하고 있습니까?
So, what efforts are you making to become a talent for the era of globalization? Okay, so ikaw naman, ano yung mga efforts na ginagawa mo para ikaw ay maging valuable sa isang international society? Okay? So, ano yung mga ginagawa mong efforts? Halimbawa, nag-aaral ka ng Korean language or ng ibang lengguwahe. Okay, so ano pa? Even yung culture nila inaaral mo din. You're interested in their culture and then you're studying it. Okay, you're trying to know more about it. So yun 'no, yung mga efforts na yun. So dito puwede nating isulat, hmm, so then so i-match na natin agad dito sa question. So since tinatanong yung opinion mo diyan 'no, so 저는 국제화 시대의 인지가 되기 위해 되기 위해 para ako ay maging isang tao na kailangan sa isang international society. Yan, so eto na, yung siyempre ako 'no, based on my experience, inaral ko yung Korean language, Hangugo. So, not just Korean, pati yung English 'no, tinutuloy ko, yan. So, kung may iba ka pa ring inaaral na foreign language, yan, idagdag mo lang ng idagdag dito. So, 영어와 한국어를 tuloy-tuloy, 꾸준히. So, 꾸준히 공부하고 있습니다. Ano pa? So dito, since ako ay nakatira sa Korea, so kailangan na alamin ko pa yung way of living nila 'no, hindi yung culture nila. So, 그리고 한국 문화와 생활 방식. So, 생활 방식 is yung way of life. Paano sila naninirahan dito or paano yung mga ginagawa nila sa bawat araw. 생활 방식에도 관심을 가지려고 So, 'pag sinabi nating 관심을 가지다, interested ka dun sa bagay na yun. 가지려고 and then 노력하고 있습니다. 'Yan, ano pa? Sa mga Koreans, ayan i-expose ko yung sarili ko 'no, sa mga Koreans. So, I make friends with Koreans and then kung saan may pagkakataon, opportunity na makapagsalita. Such as halimbawa ako sa church 'yan nag-volunteer ako 'no, translator, interpreter sa Sunday service 'no. Walang nag-force sa'kin, it's a volunteer work. Pero ang kinukuha ko dun is yung experience 'no, and yung exposure nga sa mga gano'ng klase ng, situation. So, no choice talagang mapapa-Korean ka talaga 'di ba, at saka matututo ka ng mga bagong bagay. So, puwede kong sabihin dito, 한국인 이야기하고 한국인과 이야기하고 tapos 이야기하면서 then iba't ibang bagay matutunan mo 'no, habang nakikipag-usap ka sa kanila. Dayangan, 생각, mga thoughts, 'yan mas maganda 'yun 'no. 다양한 생각을 배우고 ano pa, 'yun yung sa sinabi ko kanina 'no, sa mga panibagong situation ma-expose ka, so 새로운 환경에서도 aiko 잘 적응할 수
있도록. Ayan, gamitin natin yung 도록. 적응할 수 있도록. 'Di pa natin naaral 'tong 도록 pero 'no, nilagay ko na diyan. 노력하고 있습니다. So, 도록, in order to din po yung ibig sabihin niyan. In order to, yan, 잘 적응할 수 있도록. In order to adapt well. Yan. I put my effort, no? 노력하고 있습니다. Okay, so again, basahin ko, no? 저는 국제화 시대의 인재가 되기 위해, in order for me na maging someone na kailangan sa isang international society or valuable sa isang national society, international society. 영어와 한국어를 꾸준히 공부하고 있습니다. I continuously study yung English and Korean. 그리고 한국 문화와 생활 방식에도 관심을 가지려고 노력하고 있습니다. Ayan. And yun nga, inaaral ko din 'no, yung kanilang way of living, 생활 방식, and culture. So, 관심을 가지다, again sabi ko 'no, if you're interested sa isang bagay 'no, to have your interest in something. And then 한국인과 이야기하면서, another one, nakikipag-usap sa mga Koreans, and then learn different thoughts and mga bagay-bagay. 새로운 환경에서도 sa new environment 잘 적응할 수 있도록, in order to adapt well, yan, I put effort, 노력하고 있습니다. Okay, so this one sa number 2, 여러분이 생각하는 국제화 시대에 필요한 인재상에 대해 써보세요. So, same lang po yan. Kung ano yung sinulat natin dito sa taas, pwede na nating ilagay dito, no? Sa baba. So, here, yung ni-ready ko, i-copy paste ko na lang. So, ito din yung sinulat natin sa 1 and 2 na sagot dito sa taas. And iba lang yung ending niya 'no. So, dito minatch natin sa question na naka-합니까, 있습니까. So, yung ending natin, 합니다, 씁니다. Dito ginawa na lang din natin siyang 한다, 있다. Ayan. Tas yung 저는 natin, 나는, and then 내가. So, instead na 제가, ginawa natin siyang 내가 'no. So, basahin ko. 내가 생각하는 국제화 시대에 필요한 인재는 외국어 능력이 있고 다른 문화를 이해하고 존중할 수 있는 사람이다. 다른 나라 사람들과 함께 생활하거나 일하려면 서로 잘 소통하는 것이 중요하다고 생각한다. Sabi ko dyan, I think the kind of person needed in the globalized age is someone who has foreign language skills and can understand and respect other cultures. Okay, so ito yun, no? Sa tingin ko, yung taong kailangan sa isang international society or globalized age ay yung someone na may foreign language skills and naiintindihan at nirerespeto ang kultura ng iba. So, yung taong yon ang kailangan, no? Then, 다른 나라 사람들과 함께 생활하거나. So, kasama ang ibang lahi, daran nara saram. Yan. Whether sa paninirahan mo yan or sa trabaho, yan. 서로 잘 소통하는 것이 중요하다고 생각한다. Yan. I think it is important na sa bawat isa, nakakapag-communicate kayo ng maayos. Okay, next, dito tayo sa baba. So, yung second paragraph natin, same lang yan nung sagot natin dito, no, sa number 2. And medyo naiba lang dito sa part na 다른 나라의 문화. Yan. Kasi nung pine-prepare ko tong sagot ko na 'to, yung sinulat ko is daran narae. Kanina nung nag-e-explain ako nung isang sagot natin dito, I was basing it sa experience ko, personal experience, kaya ang sinulat ko is 한국 문화. Asan na yung part na yan? 'To, 한국 문화. Okay? So, just think of it na I'm referring to 한국 문화 dito. Pero kung nilagay natin na daran naray 문화, hindi naman siya mali, tama pa rin naman yun. So anyway, 나는 국제화 시대에 인재가 되기 위해 한국어와 영어를 꾸준히 공부하고 있으며
다른 나라의 or 한국 문화와 생활 방식에도 관심을 가지려고 노력하고 있다. 또한 한국인과 이야기하면서 다양한 생각을 배우고 새로운 환경에서도 잘 적응할 수 있도록 노력하고 있다. Okay, so again, to become the kind of person needed in the globalized age, I am consistently studying Korean and English, and I am also trying to take interest in cultures and lifestyle of Koreans. And in addition, by talking with Koreans, I'm learning about different perspectives or their thoughts and trying to adapt well to new environment. Okay, so para maging tao na kailangan sa isang international society, yan. Tuloy-tuloy akong nag-aaral ng Korean at English. And yung culture ng Korea at yung kanilang way of living dito ay inaaral ko rin or I have my interest in that. Okay, so those are the efforts na ginagawa ko. And also, with the Koreans, ayan 'no, nakikipag-usap ako sa kanila and natututo ako ng iba't ibang klaseng perspective or bagay. At sa panibagong environment, I'm trying my best 'no, putting my efforts ulit in order for me to adapt well. So that's for our writing part. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.